So Matthew chapter 11, verse 28. Ito po yung ating text sa hapon na ito. At babasahin ko po ang text. Sabi dito, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and are heavy laden, and I will give you rest. So, yung mga kinanta natin kanina, Come unto me, ano pa title ng isa? Come and dine. So, mga invitation, mga paanyaya ng Panginoon. And the title of our message for this afternoon is Christ's Gracious Invitation. So, napakaganda ng title, no? Christ's Gracious Invitation. Ito ay malumanay na paanyaya ng Panginoon. Come unto me. At itong verse na to ay madalas nating naibibigay sa ating mga kaibigan na merong mga suliranin, merong mga napapansin tayo na may mga kabigatan sa buhay. Madalas ito, binibigyan natin to as an encouragement sa mga kaibigan natin, mga kapatiran. Sabi niya, mabigat ang suliranin mo. Napapansin ko, kapatid, parang may mga dinadala ka o may problema ka. Lapit ka sa Panginoon. Sabi niya sa verse 28, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and He will give you rest. Lapit ka sa Panginoon. Di ba? Galon tayo mag-encourage sa mga kapatid. Paano sinasabi? Mabigat ba ang, maybe, mabigat ba ang problema mo, kapatid? Lapit ka sa Panginoon para pagpahingahin ka na niya. Ganun ba sinasabi natin? O hindi. Para bigyan ng kapahingahan. Kaya minsan itong verse na to, ay dapat maingat tayo sa pagkukot ng verse na to. Huwag yung baka pagpahingahin ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon, lapit ka sa Kanya. So ito po yung verse na Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And dito sa verse na to, sa chapter 11, ito nga ba ang konteksto noong verse na to na Come unto me? So ito ba talaga ay paanyaya para sa kapahingahan ng mga tao sa problema nila sa buhay, sa kanilang mga alalahanin? Ito nga ba yung konteksto nitong verse na to? So, ito po, come unto me. Ito ba talaga yung ibig sabihin noong verse sa chapter 11, verse 28, na may mabigat ka sa buhay, may alalahanin ka, lapit ka sa Panginoon. Tingnan po natin. At ito po ay siyasatin natin ang background ng chapter na ito. Sa verse 1 po, ang sabi dito ay, And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding His 12 disciples, He departed thence to teach and to preach in their cities. So, sinabi ito ng Panginoon pagkatapos na utusan niya ang kanyang 12 apostol na humayo kayo at ipangaral ang katotohanan. At ano ba yung mensahe? At saan bang lugar nagpunta yung mga apostol? Sabi dito ay sa Matthew 10:5 ay sabi dito ay, Go not into the way of the Gentiles. Tingnan natin sa mga Bible ninyo. Matthew chapter 10 verse 5. Sabi dito, ito yung utos ng Panginoon sa kanyang mga disciples. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Huwag kayong pumunta sa mga hintil, and into any city of Samaria, enter ye not. Huwag kayong pumasok sa lugar, bayan ng Samaria, huwag kayong papasok. Ito yung utos, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, nung panahon na yon, ay inutusan na, dyan muna kayo sa bayan ng Israel. At pagkatapos na utusan ng Panginoon, in verse 1, chapter 11, ay ang Panginoon ay nangaral. So, makikita natin dito sa eksenang ito na ang kausap ng Panginoon dito ay mga Israelita, mga taga-Israel. At possibly, sila yung mga sinasabihan, Come unto me. Sila yung kausap, sila yung mga sinasabihan. Ano ang problema at ano ang issue ng mga taong ito?
And sabi dito, what is the message doon sa utos ng Panginoon sa kanyang mga disciple? What is the message? Preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So tamang-tama doon sa ating kay Brother Marge na bagong ministry na wish. So ito yung ating gagawin. Tayo ay mag-witness, invite, survey and help. So ito po ang message ay the message of salvation to the nation of Israel. Dito po sa Matthew chapter 10 verse 5. What is the message? Preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Message of salvation to the nation of Israel. And before verse 28, nakalagay dito, before verse 28 ay mababasa natin na kanyang sinumbatan, upbraided the cities. Sinumbatan niya yung mga bayan sa Galilee na kung saan siya ay nangaral. Where the most of his mighty work were done. Yung mga kung saan pinamalas niya yung kanyang mga kahangahangang mirakulo, kahangahangang mga gawa doon sa mga bayan na ito ng Corazon, Bethsaida. Sinumbatan ng Panginoon at sabi, kung babasahin natin doon sa ating chapter 11 verse 21, ang sabi niya dito ay 11:21. Woe unto thee, Corazon, woe unto thee, Bethsaida, for if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you, other city. And thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. Kung yun daw ginawa doon sa Capernaum na mga kahangahangang mirakulo na mighty works ay ginawa doon sa Sodom, ay maaaring hindi pa gunaw yung Sodom. Naalala natin yung bargaining with Abraham and the Lord. Lord, kung meron bang 50, gugunawin mo ba for the sake of 50? Hindi. O 45? Hindi. Hanggang sa umabot sa ilan? 10, hindi pa din. Pero kung itong mighty works na to ay ginawa daw doon sa Sodom, maaring marami at sobra pa sa 50. So hanggang yung ngayon, maaring yung Sodom ay hindi pa ginugunaw at naroroon pa rin. Yun ang sabi ng Panginoon. At sinumbatan niya itong mga bayan na ito. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. At what is the sin of this city? The Galilee, the city of Corazon, Bethsaida. What is the sin of this city? Ano ang kasalanan ng mga bayan na ito? They rejected the Savior. They rejected the Savior. Hindi nila tinanggap ang tagapagligtas, ang Misaya. Nagpakita na ng kahangahangang gawa, pero hindi sila naniwala, hindi nila tinanggap ang Misaya. And for the city and rejecting the Savior is a condemnation of a sinner. Kapag ang Misaya ay pinakilala sa iyo, ang tagapagligtas ay pinakilala sa iyo at hindi mo ito tinanggap, ito ay malaking kasalanan. At ikaw ay condemned. Sabi sa John 3:18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Mabigat na kasalanan ang pag-reject sa tagapagligtas. Ito ang kasalanan ng mga bayang ito. Corazon, Bethsaida, Tyre, and Sidon. Ito ang kasalanan nila. They rejected the Savior. So come unto me is primarily
the invitation of Christ for salvation. In this context, in this verse. Invitation of Christ for salvation. Come unto me is a word of tender invitation, word that has priceless value. Word that has priceless value. Why? Yung Savior mismo, tinatawag ka para lumapit. Ikaw na makasalanan. Priceless value. It is a gracious invitation of the Savior. An expression of His mission. Luke 10:19, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. The mission of God in the world is a salvation mission. Kaya ang Panginoong Jesus ay pumunta dito upang iligtas, hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Luke 10:19. At ang Panginoong Jesus ay nag-aanyaya, come unto me. At sino ba ang iniimbitahan ng Panginoon? When He say, come unto me, sila ba yung mga nagpapakasasa sa kasalanan? Sila ba yung mga nagpapakasarap sa mga makamundong gawain? Sila ba yung mga nagliliwaliw sa mga pita ng laman? Sila ba yung iniimbitahan ng Panginoon? Are they heavy laden? Sila ba yung nandun sa kabigatan? At sila ba yung may mga pasan-pasan? Probably not. Hindi sila yung iniimbitahan ng Panginoon. Silang mga taong nagpapakasasa sa kasalanan at sa kasamaan ay hindi sila yung iniimbitahan ng Panginoon. Ang pangyayab ba dito ng Panginoon ay isa bang normal na pag-iimbita? Basahin natin ang verse 27. All things are delivered, sa 11:27, all things are delivered unto me by my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal. See? Nakikita natin dito yung ugnayan ng Ama at ng Anak ng ating Panginoong Hesus at ang Ama. For the children of God, this is for us to be remembered. This is for us to remember that the children of God, tayo na mga mananampalataya, when we come to God as a Father, we must remember that He is Lord of heaven and earth, which obliged us to come to Him with reverence as to the sovereign Lord of all, yet with confidence as one able to defend us from all evil and supply us with all good. Kapag tayo na mananampalataya daw ay lalapit sa ating Ama na ating Diyos, dapat tayo ay lalapit na merong mataas na paggalang at mataas na respeto sapagkat ang ating Ama ay Diyos ng langit at ng lupa at ng kalupaan. At tayo ay dapat lalapit sa Kanya, sa Diyos na makapangyarihan ng may pagpakumbaba at mayroong pagtitiwala na Siya ay kayang tayong protektahan sa masama, na all evil, at kaya niyang ibigay ang lahat ng mabubuting bagay na ayon sa Kanyang kalooban sa atin. So dapat ito ang ating nasa isip bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. And our blessed Lord, sa 27, added a remarkable declaration that the Father had delivered into His hand all power and authority and judgment. It is mean that coming to Christ is believing on Him, venture our soul, ipagkatiwala natin ang ating, maniwala tayo sa Kanya kung sino Siya at ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa sa Kanya at magtiwala tayo sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Dahil pang Panginoong Hesus ay nagsabi sa Kanyang declaration na all power is given unto Him by the Father. So yung paglapit, come unto me, ang paglapit natin sa ating Panginoong Hesus ay dapat lalapit tayo ng may buong pagtitiwala. Sila nga ang mga inangayan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at
Come unto me, gracious invitation of Christ, primarily to sinners that are convicted of their sins through their conscience and heavy laden, and pressed down with the unsupportable yoke of the law. Hindi ang makatuwirang pagpapasan. Ito, yung iniimbitahan ng Panginoon nung kausap niya. Yung mga Hudyo na sila ay hirap na hirap pasanin yung batas na itinuturo sa kanila at pinatutupad ng mga Pharisees. Hirap na hirap sila sapagkat ang uturo ng Pharisee noon ay yung utos ni Moses. Ito mga Pharisee ito ay ang trabaho nila ay ipatupad yung kautusan na binigay ni Moses. Subalit, sila ay binigyan ng warning ng Panginoon, ang mga Hudyo, sapagkat ang mga Pharisee na ito ay sumobra doon sa ipinag-uutos ni Moses at binibigyan niya ng mabigat na pasanin yung mga tao na kanyang mga kababayan. Kaya ang come unto me na ito ay paangyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya yung mga nabibigatan, inuusig ng kanilang konsensya sa kanilang kasalanan at alam nila kung gaano kabigat ang parusa ng kasalanan na kanilang ginagawa. At sila ay nagsusumikap sa sarili nilang pamamaraan na makuha ang katuwiran. Matupad ang kautusan, makuha ang katuwiran at dahil doon sila ay nabibigatan at sila yung sinasabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin. At sa panahon natin ngayon, habang tayo ay nag-share ng gospel, pinapaunawa natin sa mga tao yung consequences ng kanilang kasalanang ginagawa. Sila yung mga tao na inayahan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya, lay down their burdens at His feet, look to and lay hold of faith on His person, on His blood, and His righteousness and sacrifice. Paano ba tayo naligtas? Paano ba tayo naging membro ng iglesia? Paano ba tayo nagkaroon tayo ng kaligtasan? Paano ba nangyari ito sa atin? Hindi ba't ipinaunawa sa atin ng mga nag-share sa atin ng gospel na tayo ay makasalanan? Right? Hindi ba't pinaunawa ng preacher dito kung ikaw man ay in-invite at umattend at narinig mo ang katotohanan? Hindi ba pinaunawa sa iyo na ikaw ay makasalanan at mayroong kaparusanan na nag-aantay sa iyo? At dahil naunawaan mo yun, sa tulong ng Banal na Espiritu na kumilos sa puso mo, naunawaan mo na ikaw ay makasalanan at may kapahamakan at kaparusahan na nag-aantay sa iyo. Anong ginawa natin? Lumapit tayo kay Kristo at nanampalataya sa Kanya at tinanggap natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. See? Yun po. Hindi doon sa mga taong nagpapakasasa sa kasalanan at namumuhay ng karangyaan at kalayawan na wala silang pakialam sa kung ano yung ginagawa, wala silang kabigatan dahil hindi pa nila nalalaman yung kaparusahan. Ang kailangan munang mangyari sa kanila, sa mga taong nagpapakasasa sa kasalanan, sa kasamaan, at gumagawa ng kung ano-anong kapaglabag sa Diyos, malaman muna nila na sila ay mayroong kaparusahan na nag-aantay sa kanila. At kapag nalaman nila yun yung panahon na sila ay dapat lalapit sa Panginoon dahil nalaman nila na mayroon silang kailangang gawin. Come unto me, all that ye labor and heavy laden, and, ano sabi? I will give you rest. Sabi ko sa inyo, dapat pag may mabigat ang problema, lapit ka sa Panginoon para pagpahingahin ka na. Diba? Sabi nila, I will give you rest. Bibigyan daw ng kapahingahan ng Panginoon. Ano itong kapahingahan na ito? Spiritual rest, peace of conscience, ease of mind. At sa magitan ito ng pardoning grace of our Lord, pre-justification of our Lord by the righteousness of Christ, full atonement of sin by sacrifice, eternal rest after this life. So yun po ang ibibigay ng Panginoon. Yun ang ibibigay ng Panginoon. Kapahingahan sa pag-uusig ng budhi, dahil alam mo,
na bayad na ang iyong kasalanan. Kapahingahan sa pagsusumikap na makamtan mo ang katuwiran sa sarili mong pamamaraan. Abutin mo ang pamantayan ng Diyos. Meron ka ng ease of mind sa mga bagay na yun sapagkat nalalaman mo na full atonement of sin by sacrifice of Christ. At ang righteousness of Christ ay binigay sa iyo. So, yun yung kapahingahan. The message of God is salvation through Jesus Christ. Okay? Sabi ko sa inyo, maiksi lang to eh. Invitation and closing na tayo. For the unsaved. Maaaring meron pang unsaved dito. Hindi niya pa talaga naunawaan ang tungkol sa kaligtasan. Maaaring hindi pa talaga niya nalaman, hindi niya naramdaman sa buhay niya na mayroong siyang kasalanang ginawa at may kapahamakan at mayroon siyang kabigatan sa kanyang buhay. At hindi niya pa talaga tunay nararamdaman nararanasan ang kaligtasan, ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Ito na yung panahon. Ito na yung panahon, lumapit ka sa Panginoon. Doon sa mga nanonood, nalaman mo ba na ikaw ay makasalanan? Nalaman mo ba na mabigat ang kaparusahan na nag-aabang sa iyo? Naramdaman mo ba ang pag-uusig sa iyo ng iyong budi? Lapit ka kay Jesus. Lapit ka kay Jesus. Hanggang kailan ka magbabakasakali sa iyong kaligtasan? Hanggang kailan ka magtitiwala sa iyong sariling pamamaraan? Hanggang kailan ka susunod sa mga ritual at tradisyon na iyong kinagawian at magbakasakali na magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaluluwa? Hanggang kailan, kaibigan? Hanggang kailan? Hanggang kailan ka susunod sa tradisyon, sa maling pamamaraan ng kaligtasan, sa maling daan, sa maling tagapagligtas? Hanggang kailan? Isang kilalang preacher nagsabi, "It is easy for the harlot and tax collector to be saved than a Pharisee." See? Si Magdalena, harlot Rahab, si tax collector na si Matthew ba? Si Zacchaeus. Yan. Nagkaroon sila ng kaligtasan. Pero ang mga Pariseyo, mahirap para sa kanila sapagkat sa kanila, nasa kanila na ang meron silang sariling pamamaraan. Kailangan nilang matupad ang kautusan para sa kanila. Subalit, yung mga maniningil ng buwis, nagtiwala lang sila sa ating Panginoon. It is easy for the harlot and tax collector to be saved than a Pharisee. It is easy to the poor and unwise to understand the truth than to the wise and prudent and wealthy. See, it's biblical. Sinabi ng Panginoon, mas madali na maunawaan ng mga mangmang sapagkat itong mga taong ito ay hindi nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan kaysa sa mga matatalino. Mas madali nilang maiintindihan ang kaligtasan. And to the member, akala nyo ligtas kayo ha? And to the member, to the so-called believer, hanggang kailan ka lalayo? Ito yung mga uma-absent at hindi na nagpapakita. Mga member natin na parang kinalimutan na tayo. Hanggang kailan ka lalayo? Hanggang kailan ka iiwas? Hanggang saan ka magtatago? Hanggang kailan ka magkukunyari na masaya ka? Gayong hindi naman ikaw nakikita sa iglesia. Hanggang kailan mo sasabihin, okay ka, pero hindi naman pala. Hanggang kailan, kapatid? Mas madali daw gumaling ang sugat sa puso na nasugatan dahil sa katotohanan, kaysa sa nasugatan ang puso dahil sa ego at kapalaluan. See? Kaya mga kapatid, suportahan natin yung ating project na WIS sapagkat maaring gamitin ito ng Panginoon
para malaman ng mga taong wala kaligtasan, malaman ng mga taong nagsusumikap sila sa sarili nilang paraan para magligtas, na ang kaligtasan, meron na nagbayad, may nagsakripisyo na, may nagbigay na ng buhay, may dugo ng tumigis para hugasan ang kanilang kasalanan. At yun ay ang Panginoong Jesus. At i-follow up natin po ang mga kaibigan natin na hindi na natin nakikita, mga member ng church, mga kaibigan natin na hindi na umaatid ng church at nakalimutan na ang pagtitipon. Hanggang kailan ka magsasabing masaya ka, pero hindi naman pala. Yun lamang po at tayo po ay manalangin.